Mabuting anak, ang galing. Ikaw? Gusto mong saktan si Yuan Bao? Nakakita ba ako ng tama? Pinoprotektahan ako ng pagong? Hindi lang ako, lahat ng hayop. Protektahan ka namin, susundin ka namin. Makakahanap na ba si Yuan Bao ng nanay niya? Nanay, tingnan mo, maganda to? Maganda. Wow, time machine pala 2. Nanay and I Mengmeng. Binilhan pa siya ng malaking time mag-shine, nanay. Di mo naman siguro ipagkakait yon kay Kite na yung duo, no? Bibilhin. Nanay, mukhang di ka masaya. Di mo na mahal SI yung duo. Mahal. Yung kumatok kanina, aso. Hindi yon. Narinig ko ng mali. Maliwanag na may kumatok. Sige, walang tao. Hintay ka muna, kukuha ako ng hamon para sa'yo. Hay, ano-ano nang ginagawa mo? Gusto mong sumakay ako? Itong guide dog na to, saan niya ako dadalhin? Nalilito na ba ako? Sumunod pa ako sa isang guide dog. Nababaliw na talaga ako. Ano ba talagang gusto nitong guide dog? Ito. CCTV footage ito ng 5 taon na ang nakalipas. Napalitan ang anak ko. Di ko anak si Yunduo. Imposible, siguro lasing lang ako. Nagkakagulo na ang alaala ko. Paano ako nakipagtalik sa leon? Kahit di ako masyadong naniniwala, ngayon isang aso. Ang magdadala sa akin para hanapin ang tunay kong anak. Mga walang kwentang mahihirap lang ang may oras. Dito nagsismisan. Ang asawa ko ay magiging manager ng Gu Corporation. Like ako alam kung ano ang Gu Corporation. Bulag ang alin sa mga mata mo para magkagusto sa mga bagay na tulad ninyo. Huwag na nating patulan. Kapag ako'y naging manager na, aalis na tayo sa squatter area na ito. Pinapalaba kita. Narinig mo ba? Hindi mo ba ako naiintindihan? Patian Kida. Ano na mo? Mabuti. Bumalik sa dahuang. Nanay. Bumalik ka talaga. Mahal, gusto kong makita ang bata. Dahuang, ang galing mo. Ikaw. Okay lang, nanay na ito. Pasensya na, nahuli ang nanay mo. Ang dami mong pinagdaanan. Zenoka? Huwag kang mag-alala, nandito ang nanay mo. Ipoprotektahan kita. Zagutin Montag ako. Mabuti. Suntukin Montag PA. Hinahampas Montag ako? Anak ka o, tu. Anong pakialam mo? Ikaw ang kumupop sa anak ko, di ba? Ano NG sinasabi mo? Mahal, hinampas niya ako. Hinahampas mo ang asawa ko? Ala Montag PA kung sino ako? Mahal. Ano ka ba? May karapatan ka bang kausapin ako ng ganyan? Ako ang magiging manager ng Gu Corporation. Lisenzi, mukha kang maganda. Sumama ka na lang sa akin. Kapag ako'y naging manager na. Pasensya na, hindi ka ma-promote. Putanggina.
Ang asawa ko ay sure na ma-promote. Manager and Gu Corporation. Hoy, Ilte, ipaalam mo. Tanggalin si license at imbestigahan ang lahat ng nag-promote sa kanya. Nagmamalaki ka pa. Akala mo ba hindi kami nakakita ng mundo? Ako ang nanay ni Yuan Bao. At ang leader ng Gu Corporation. Yuan Bao, tayo na. Ako? Anong tanggal? Yuan Bao, Yuan Bao. Yuan Bao, nakamali ako. Kayong lahat. Nagkamali ako, Diyos ng kayamanan. Nagkamali ako. Sino ba nakakaintindi sa inyo? Dahil sa isang aso, natanggal ako sa trabaho. Mahal. Dahil sa isang aso, ang batang babae na inalagaan ko ng mahigit 10 taon. Nahanap na natin ang kanyang tunay na ina. Mahal. Yuan Bao, huwag kang matakot, nahalata na kita ngayon ng nanay mo. Mula ngayon, aalagaan ka ng nanay mo at wala nang mga api sa iyo. Alagaan ko rin ang nanay, gayon lahat ng maliliit na hayop ay mga kaibigan ni Yuan Bao. Mises, sabi ni maliit na yung duo, hindi mo siya binilhan ng laruan. Tapos umalis ka lang ng bigla, ano ba nangyari? Yung pumalit sa akin na masamang tao, paano ko sasabihin sa nanay? Hindi siya ang tatay ko, may iba dapat na tatay ko. At isang napakagaling, napakagwapo at napakamaalaga. Na lalaking nagmamahal kay Yuan Bao. Mahal, may isang bagay na gusto kong sabihin sa iyo. Pero baka hindi ka maniwala, ngayon may isang guide dog. Na nadala sa akin sa ating anak na babae. Ang ating anak na babae. Ang pangalan niya ay Yuan Bao. Opo. Oo. Mahal, tingnan mo, itong pulsera, ito ang inihanda ko para sa ating anak. Noong siya ay ipinanganak. Itingi na, hindi ba't pinaalis na natin ang batang ito? Paano siya nakabalik ng kusa? Ito. Alam ko, baka hindi mo matanggap. Pero siya talaga ang ating anak, kaya pala pakiramdam ko. Malayo ako kay maliit na yung duo. Ang ibig mong sabihin, si maliit na yung duo, hindi ang ating anak. Ang ganda ng pagkakatago, nalaman pa rin niya. Ano na ang gagawin natin? Kaya pala. Parang kakaiba talaga ang pakiramdam ko. Dapat nating siya sa atin na mabuti ang bagay na ito. Walang problema, mahal, kung si maliit na yung duo ay talagang. Hindi ang ating anak, dapat pa rin natin siyang tratuhin ng mabuti. Oo. Pero, si Yuan Bao ang tunay nating anak na babae. Sige, walang problema. Bumalik na si Yuan Bao, ang saya. Hindi, kailangan kong mag-isip ng paraan para sabihin ang totoo sa nanay. Sige, maghahanda ko ng hapunan, tayo. Ay maligayang pagtanggap kay maliit na Yuan Bao. Nga pala mahal, pwede ba akong kumuha ng isang buhok niya? Pa sa ENA test. Pwede ba? Huwag na lang. Pwede, nanay, ang tunay na ginto ay hindi natutunaw sa apoy. Sage, babalik ako agad. Ang ganda, Yuan Bao, sa hinaharap ay. Maalagaan na kita. Paano ko mapapaniwala si nanay na lalaking yon ay isang gago? Alam ko, may lihim na silid ang gago. Palagi siyang nagkikita sa kanyang kabit. Ano ang sinasabi mo? Sabi ko, niloloko ang nanay mo. Ang lalaking iyon ay palaging nasa lihim na silid, kasama ang ibang babae. Yuan Bao, ano ang tinitingnan mo? Parang gusto mo ang mga hayop. Nanay, ang lalaking yon ay gago, masama, huwag mo siyang paniwalaan. Yuan Bao, sino ang pinagsasasabi mo? Siya. Siya ang tatay mo, paano? Nanay, may lihim na silid ang gago, doon niya inaalagaan. Ang Ibang MGA Tita. Hindi mo alam ang lahat. Magpahinga ka muna, ako na ang bahala dito ngayon. Bata ka pa, kung si Gwen ay talagang gago. May paraan ako. Ang gago na iyon, inaapi si nanay, hindi ko. Pwedeng maghintay lang, pero ang mundo ng matatanda. Kailangan ng ebidensya. Huwag kang mag-alala, ang iyong kapangyarihan ay makakatulong sa nanay mo. Ang aking kapangyarihan? Siyempre, Yuan Bao, may kapangyarihan kang kontrolin ang lahat ng hayop. Lahat ng hayop ay handang sumunod sa iyo. Tulungan mo akong bantayan sila. Opo.
Teka, dalhin mo ito. Ano ang sinasabi mo, Jack? Bumalik na ang maliit na iyon. At dinala pa ng isang guide dog. Hindi lang iyon, ang bata ay paang may kakaiba, at parang naniniwala si Luanling sa kanya. Natukoy na ni Luanling na hindi niya tunay na anak si Yunduo. Hindi pwede. Hindi pwedeng maghintay lang. Ano ang plano mo, Jack? Kapag nag-na-test, malalaman niya na hindi niya tunay na anak si Yunduo kaysa doon. Ikaf. Sa mga nakaraang taon, ang madilim na buhay, sawang-sawa na ako. Hindi mo ba gustong tuluyang makawala sa babaeng ito? Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Kailangan kong sabihin agad kay Yuan Bao. Ang gamot na ito ay para sa mga hayop na may sakit. Kapag nahawakan ito ng tao, agad itong mamamatay. Malapit na matapos ang lahat, Luanling. Mamatay ka na. Yuan Bao, tingnan mo. Ito ang mga binili ko para sa iyo. Gusto mo ba? Gusto ko, salamat mama. Mabuti naman kung gusto mo, Yuan Bao. Sa hinaharap, bibili pa ako ng iba para sa iyo. Narito ang sopas. Kumpleto na ang pagkain. Ngayon, binabati natin ang Luanling sa simba. Sige, Yuan Bao, kumain ka na. Mama, sino siya? Siya. Siya ay iyong ate. Ayaw ko sa kanya. Ayaw ko rin sa iyo. Ito ang mama kayo, Huwag kang magulo, ang iyong ate. Ay naghirap sa labas. Ngayong bumalik na siya. Dapat mong mabuti ang pakikitungo sa kanya. Naiintindihan mo. Tingnan natin kung paano kita pakikitunguhan. Huwag mong agawin ang mama at papa ko, gagawin kitang miserable. Sige, ang hapunang ito ay espesyal kong inihanda para kay Yuan Bao. Yuan Bao, pasalamatan mo ang papa mo. Honey, okay lang. Noong nawala si Yuan Bao, may kasalanan din ako. Bilang isang ama, ako ang may mali. Yuan Bao, huwag kang mag-alala, gagamitin ko ang buong buhay ko. Babayaran ang mga pagkakamali ko. Yuan Bao, narinig mo ba? Alam na ng papa ang kanyang pagkakamali. Sige, kumain na tayo. Mama, sinadya niyang mawala ako. Mayroon siyang ibang babae sa sikretong silid sa bahay. Tuwing wala ka, dinadala niya ang babaeng yon. Para maglibang. Ang sikretong silid ay nasa ilalim ng bahay. Honey, walang ganon. Yuan Bao. Walang ganun. Paano nangyari ito? Sinabi sa akin ito ni Polly. Hindi naman pwede yun, honey. Naintindihan ko kung galit si Yuan Bao sa akin. Normal lang sa bata ang magalit. Ano ba ang nangyayari? Inilipat na. Talaga? Paano NAITO? Mag-ingat ka, palagi silang nagbabalak na saktan ang mga magulang mo. Ano ang ginagawa nila? Hindi ko alam, hindi ako makalabas sa kulungan na ito. Baka ang mga ibon ay makapagdala ng balita sa iyo. Sa mataling salita, making maingat ka. Tara, kain na tayo bago lumamig ang pagkain. Yuan Bao, sino ang nagsabi sa iyo ng mga ito? Huwag kang magsasabi ng kung ano-ano sa hinaharap. Nanay, hindi ako nagsisinungaling at hindi lang yon, sa at ang babaeng yon. Lagi nilang gustong saktan ka. Nanay, ayaw ni Yuan Bao na may mangyari sa iyo. Yuan Bao, paano naman mangyayari iyon? Si tatay at nanay ay pamilya. Paano sasaktan ni tatay? Si nanay? Yuan Bao, ngayon nakauwi ka na. Hindi ka na magdudusa at hindi mo na mararanasan ang mga palilasabas. Yuan Bao, huwag kang mag-alala. Si tatay ay palaging mabuting asawa. Ang iyong ina, si Luanling, ay pinakamamahal ni tatay. Hindi ko hahayaang sinuman. Apihin ang iyong ina. Huni inumin mo ang sopas. Ngayon huwag ka nang mag-alala. Pero nanay, sinabi sa akin ng hayop. Nakita nito siya at ang isang babaeng matulis ang mukha. Na sinasaktan ka. Ang cute mo, pero paano magsasalita ang hayop? Tara, kain na tayo. Huni inumin mo na ang sopas bago lumamig. Napagod ka na nitong mga nakaraang araw. Ang kumpanya ay sumisigla, ang pamilya ay masaya. Ngayon nakita na natin si Yuan Bao. Dobleng zaya ito. Mali ba ang sinabi sa akin ng loro?
Hindi pwede, narinig ko mismo ang sinabi nila. Kitang-kita na hindi siya tunay na nagmamahal sa iyo, nanay. Siguradong mali. Inumin mo na ang sopas. Yuan Bao, huwag mong inumin, may laso ng sopas. Huwag mong inumin. Nanay, huwag mong inumin. Ang gamot na ito ay para sa mga hayop na may sakit. Kapag nalanghap ng tao, agad itong mamamatay. Malapit nang matapos ang lahat. Luanling, mamatay ka na. Nanay, huwag mong inumin. Yuan Bao, huwag kang magulo, ito ay gawa ni tatay. Pa sa iyo, Honey, tikman mo. 3 oras ko itong niluto. Alaynan. Nanay, makinig ka kay Yuan Bao, huwag mong inumin yan. Bakit hindi ko pwedeng inumin, anak? May lason yang sabaw, siya ang laging gustong saktan ka. Kapag ininom mo yan, nanay. Hindi na kita makikita ulit, Yuan Bao. Ano? Yuan Bao, anong pinagsasabi mo? Paano naman masasaktan ni tatay si nanay? Mehel na mehel kaniya. Yuan Bao, alam ni nanay na. Marami kang pinagdaanan sa labas. At sa murang edad, may trust issues ka na sa tao. Pero si tatay, hindi siya estranghero, lalong hindi niya tayo sasaktan. Manalig ka sa kanya, okay? Paano to? Parang mas naniniwala pa si nanay sa kontrabidang to. Yuan Bao, halika. Tikman mo rin yung sinabawang manok ni tatay. Pampalakas ng katawan. Sige, tatay, ang sipag mo. Ikaw dapat ang unang uminom, di ba nanay? Tatay, ang hirap ng ginawa mo. Alam ni Yuan Bao, yung kwento ni Kong Rong na nagbigay ng peras. Kaya dapat ikaw ang unang uminom, kung hindi, masasaktan ang loob namin ni nanay. Yuan Bao, ang bait mo talaga, pero hindi naman tayo nagkukulang sa sabaw. At hindi na kailangan ng kong moment. Sundin natin ang tamang pagkakasunod. Sa 3, si tatay ang pinakamatanda. Kaya siya dapat ang unang uminom. Ikaf, Awen, dahil determinado si Yuan Bao. Ikaw na ang unang tumikim. allergic ako sa luya. Hindi ako pwedeng uminom. Luya. Oo. Pero wala namang luya yung sabaw Allergic din ako sa manok. Imposible, ilang taon na tayong kasal. Palagi tayong kumakain ng manok sa bahay. Basta. Walang ganito, espesyal kong ginawa tong sabaw para sa inyo. Mag-ina, ako ang tatay. Paano ako makikipag-agawan sa inyo? Kapag nalaman ng iba, nakakahiya yon. Basta. Para sa inyong dalawa to, hindi ako pwedeng uminom. HMP Yuan Bao, kitang-kita na atake kang yumanang. Kung hindi mo inumin tong gayon. Ibig sabihin tama si Yuan Bao. May lesson talaga, yang saba. Ang kilos ni Gwen ay talagang kakaiba. Totoo kaya ang sinabi ni Yuan Bao, Awen? Para maalis ang pag-aalala ni Yuan Bao. Uminom ka na lang ng sabaw, kung hindi, tingnan mo siya. Hindi siya makakakain ng maayos. Kung hindi ka maglakas loob na uminom, tatawagan ni Yuan Bao ang mga pulis para i-check kung may lason ang sabaw. Pagdating ng panahon, madilim at malamig sa kulungan. Einhundertzehn. Nom ako. Wisit, ano na ang gagawin ko? Papa. Nagtatago ka kayong duo, kumakain ng masarap. Talagang magaling ang anak ko, ang paboritong anak ni Papa. Naku yung duo, natakot ako, tingnan mo. Nasayang ang masarap na sabaw ng manok. Ang galing mong magpanggap, may lason talaga ang sabaw. Hindi ko hahayaang saktan mo si Mama. Huwag mong sasabihin yan kay Papa at si Yunduo ang anak ni Mama, hindi ikaw. Anak and I Mama? Ito ang nanay ni Yuan Bao. Hindi ako bata, ako si Yuan Bao. Sige na. Yuan Bao, yung duo, mabait kayo. Huwag kayong mag-away. Basta mapatunayan na si Yunduo ang tunay na anak ni Luanling. May taboy siya sa bahay, para hindi niya malaman na pinalitan ko ang bata. Papa, inaapi niya ako, paalisin mo siya sa bahay. O, mahal, sinisiran tayo ni Yuan Bao.
ang relasyon natin. Ngayon inaapi pa niya si Yunduo. Hindi ko na matitiis, biglang may lumitaw na bata sa bahay. Awen. Hindi sinasadya ni Yuan Bao yun. Nagdesisyon ako, papagawa ko ng ENA test. Kay Yunduo at Yuan Bao. Itingnan ko kung sino sa kanila ang tunay naming anak. Ito, Okay lang, Mama. Ikaw naman ang tunay na nanay ni Yuan Bao. Hindi nila ako mapapaalis, imposible. Impossible, impossible. Huwag mong hawakan si Mama. Umalis ka sa bahay namin. Yunduo, ano ba ang itinuro sa'yo ni Mama? Huwag mong apihin ang bata. Tinalikuran na ako ni Nanay. Pinagtatambalan nila ako ng bata. Ikaw, Vanling, ganyan ka. Napaka-unfair kay Yunduo, sobrang pinapanigan mo. Yuan Bao, azo, hindi ka una Matias. Tutulungan kitang palayasin ang masasamang tao. Sino ang nambubuli sa aking apo? Lola, yung bata at aso na dinala ni Nanay ang nambubuli sa akin. Tinalikuran na niya ako. Naku apo ko, huwag kang umiyak, lola ang bahala sa iyo. Luwanling, ano itong kalat na ito? Bakit ninyo binubuli ang aming si Yunduo? nanay, hindi ganyan ang nangyari. Pakinggan mo muna ako. Siya ay si Yuan Bao. Ito si Wanling, ang kanyang bagong ampon na anak. Dahil matagal siyang nagpalaboy-laboy, walang nagdidisiplina. Kaya dapat nating unawain. Anak. Ang tanging anak ninyo ay si Yunduo lamang. Kailan pa nagkaroon ng anak sa labas, ito? Awen, noong mga panahon ba ay mayroon kayong dalawang anak na babae? Hindi, isa lang ang anak namin. Saan galing ito, ha? Luwanling. Ito ba ay anak mo sa ibang lalaki? At dinala mo pa ng hayagan sa bahay? Hindi ganyan. Masalimot ito, hindi ko alam. Kung paano ipapaliwanag, ngunit maniwala ka sa akin. Si Yuan Bao ay tunay na miyembro ng pamilya natin. Lola, huwag kang magalit. Ako ay anak ni Nanay. Ako si Yuan Bao. Lola Pixia, Peak. Ako ang tunay na anak ni na Mama at Papa. Ito. Akala mo tagpiatanga ako? Anong klaseng kalat ang dinala mo sa bahay? Sabihin mo kaninong anak ito. Nanay, bakit ka nagmamadali? Paano mo nasaktan si Wanling dahil lang sa isang batang hindi kilala? Dr. Wang, kung hindi palalabas ang resulta ng ENA test ngayon, huwag ka nang magtrabaho. Mamaya, kapag dumating na ang ENA test report, lahat ng problema. Wanling, mainitin ang ulo ni Nanay, huwag mong isipin. Yung sopas na manok, itinapon ko na. Kaya na kayo ni Yuan Bao. Kasalanan ko ba ito? Bigla na lang niyang dinala ang isang batang hindi natin alam kung saan galing. Buong araw siyang nasa paligid ng mga lalaki. Siya ay... Tigilan mo na, Nanay. Paglabas ng resulta ng ENA test, malalaman na natin ang lahat. Okay lang, Nanay. Tao ay bakal pagkain ay asero. Kumain ka ng marami. Sige, Yuan Bao. Kumain ka ng marami para tumangkad. Yuan Bao, ito ay ligtas kainin. Hindi pa nakakita si Yuan Bao ng ganito karaming masasarap. Palmenhen, baboy. Palmenhen, little piggy. Dumating na si Yuan Bao. Palmenhen, ista. Dumating na si Yuan Bao. Yuan Bao, ano ang gusto mong kainin? Sabihin mo kay nanay. Kukuhanin ko para sa iyo. Si Nanay ay Angel Dewada. Anong ginagawa mo? Hindi ka karapat-dapat kumain sa amin. Mas mabuting ibigay sa aso. Kaysa SAIO. Si Yuan Duo, sobra ka na. Umira ka, Yuan Bao. Ano siya? Hindi ako hihingi ng tawad sa kanya. Kung gusto mong kumain, kainin mo na lang yung nasa sahig. Ikaw, Bata ka lang, ano bang pakialam mo? Umupo ka at kumain. ang ugali ni Xiao Yuan Duo ay hindi katulad ng anak na pinanganak ko, si Luwanling. Lumabas na ba ang resulta ng test?
Gusto mong malaman agad? Sige, para tuluyan kang mawalan ng pag-asa. Para mamahalin mo lang si Chiao, yung duo magpakailanman. Lumabas na ang resulta ng gitna test. Ano ang resulta? Ito, papatignan ka uulit. May dadalhin. Printed copy mamaya, sandali lang. Baka may problema talaga sa pagkakakilanlan ng dalawang bata. Mali ang ginagawa mo sa ate mo. Hindi kita it. Ikaw ay bata lang. Ako lang ang nag-isang anak ni na mama at papa. Anong basehan mo? May ebidensya ka ba? Malapit na dumating ang ebidensya. Makikita mo rin. Pagkatapos, papawiin kita ni papa. Kasama ang aso mong mabaho, bumalik kayo sa basurahan niyo. Sabi anay mama. Hindi na tayo maghihiwalay. DBA, mama? Yuan Bao, tigilan mo na. Hindi ka naniniwala ni mama, isa kang unggoy na papatayin. Ni Sun Wukong sa huli. Hinamak mo si Yuan Bao na unggoy? Ikaw ang unggoy. Tingnan mo ang itsura mong maitim at madumi. Ano pa biye kundi unggoy? Nanay, si Yuan Bao ay hindi unggoy. Sige, alam ni nanay. Naniniwala ako. Ikaw ang aking anak. Maliit na yung duo, masyado ba namin? Pinagbibigyan ka. Ngayon, talagang paparusahan kita. Presidente Gu. Presidente Gu, Presidente Lu. Lumabas na ang resulta ng ENA test ng dalawang batang babae. Maghintay ka, malapit ka ng paalisin sa bahay namin. Ang ganda, malalaman ko na ang resulta ng test. Ano? Hindi ko anak si Yuan Bao. Salamat sa inyong pagdalo sa piging ngayon. Kamakailan lang, nakakuha ako pa niya ng mga kalidad na Caterpillar foams. Napakalaking tulong ito sa paggawa ng gamot para sa alaga. Lahat ng ito ay salamat sa asawa ko. Gwen, Si tatay ang pinakamabuting tatay sa buong mundo. Si Presidente Gu ay hindi lang magaling, mahal din niya ang pamilya, talagang. Isang napakabuting lalaki. Presidente Lu, tiyak na iniligtas mo ang universo noong nakaraang buhay. Kaya ngayon ay mayroon kang napakabuting asawa. ang asawa kong si Gwen ay hindi nagluloko. Wala ring mga anak sa labas, napakasaya ko. Ang inyong padala. Para kay nanay, ito ang pinakamabuti at pinakalikasang pandikit sa mundo. Yemi, ngayon, ipapakita ko sa lahat ang kanyang tunay na mukha. Hoy Presidente Lu, dahil ito ay piging para sa asawa mo. Bakit wala siya rito? Siya. Tiyak na abala sa trabaho, ganito. Tatawagan ko siya. Mga od, tulungan ninyo ako, pakiusap. Kuya Wen, ang tagal mo nang hindi dumalaw. Ang babaeng si Luanling. Kailan mo siya alisin? Huwag kang makalala, tanggalang siya ngayon. May silbi pa siya. Kapag naipasok na niya ang group sa stock market. Ano ito? Ito, bakit pandikit? Ito ay naku. Ito. Hindi ako tunay na anak ni nanay? Paano ito nangyari? Hindi, tiyak na may daya ang lalaking iyon ngayon. Nalinaw na ang lahat, ang tunay naming anak ay si maliit na yung duo. Ay naku, sabi ko na nga ba, itong si Yunduo. Pero pinakain ko siya at pinalaki ng maraming taon. Paano naman ito magiging pet? Hahaha. Wanling, masyado kang mabait. Kaya ka naluloko. Hindi ko inakala, ang liit na bata, ang lalim ng pag-isip. Alam mo ba kung gaano kalaki ang pinsalang idinulot nito kay Yunduo? Bata pialang ziya. Baka naman. Si Yuan Bao ang nandaya sa akin. Baka ang pakiramdam ko noon ay mali. Nanay, hindi ka ranaya na Yuan Bao. Huwag mo siyang paalisin. Nanay, kanina pa dahil sa batang ito. Sinaktan mo si Yunduo rin. Nag-alala na madaya ka ang sakit kay Yunduo. Yunduo, pasensya na. Hindi ko sinasadya na pagdudahan ka. Ngayon, hindi pa huli ang lahat.
Dalhin natin ang batang ito sa lugar na dapat niyang pagtunguhan. Tama, paalisin na siya. Nadudumihan na ang hangin dito. Nanay, may nagpakana nito. Huwag mo siyang paalisin. Ang batang ito. Kahit hindi ko anak, kawawa naman. Hindi ko siya pwedeng ibalik sa mag-asawang iyon. Nanay, bigyan mo ng konting panahon si Yuan Bao. Malalaman ni Yuan Bao ang totoo, sinungaling. Gusto pang manatili sa bahay natin, nanay. Pupunta na ako ngayon, hintayin mo ako. Tingnan natin kung ano pa ang kaya mong gawin. Mahal, kahit hindi namatay si Luanling, naayos ko na ang tungkol sa ENA test. Ang galing mo. Sa huli, papatayin natin si Luanling. At ang bata, pagkatapos, ang pagpapalit ng bata. Walang makakapagpatunay. Ano kaya ang itsura ni Luanling pag nalaman niya na ang bata na pinalaki niya ay anak natin? Ha ha ha. Tama ako, sila talaga ang may pakana. Palibhasa, nung ipinanganak si Yuan Bao, pinalitan na nila ang masamang bata. Ay anak nila. Kailangan makuha ni Yuan Bao ang ebidensya para protektahan ka. Hanapin ang doktor na gumawa ng ENA test, patunayan niya. Napika ang DNA test. Ako na ang maghahanap ng numero ng doktor. Salamat sa inyo, dahuang ibon. Kaya Emma rin, Yuan Bao. Pupunta muna ako kay nanay, sasabihin ko ito. Maliit na sinungaling. Ito ang kapalit ng pagtigil mo sa aming bahay ng walang paalam. Hinaharap. Marami pang paghihirap ang naghihintay sa iyo. Hindi ka talaga. Anak, anay mama. Anak ka ng masamang tatay at ng ibang babae. Nagsisinungaling ka. Tinyak na ni mama na ako ang tunay niyang anak. Walang saysay ang mga sinasabi mo. Nahanap ko na ang numero ng doktor. Mama, malapit ko nang malaman ang katotohanan. Bigyan mo pa ako ng ilang minuto. Tumawag kang tulong. Walang maniniwala sa iyo. Oy, Humanecta, N.A. Hoy, Doctor. oy. Ano biyayang kalukuhan na yan? Bababa na ako. Huwag kang bababa. Ako si Yuan Bao. Anak ni Luanling. Scam yan. Bababa na ako. Alam ni Yuan Bao na masama kang doktor. Nakipagsabuatan ka sa masasamang tao para gumawa ng pekeng ENA test. Ano bang sinasabi Montag? May ebidensya ka ba? Alam talaga ni Wu Bao ang ebidensya. Pakikinggan mo ako, batang hamong. Si Lu Wanling at Gu Wen. Isa lang ang anak, si Xiao Yunduo. Zino ka ba? Saan ka galing? Umuwi ka na. Kaya kung kontrolin ang mga hayop, kung hindi ka maniniwala, paparusahan kita. Hahaha, kontrolin ang mga hayop. Akala Montag ba tanga ako? 9 na taong basic education, 3 taong college, 4 na taong undergrad, 6 na bisis bumagsak pero nakapasa pa rin. Hindi ba utak ang ginamit ko? Kontrolin pa ang mga hayop. Si Gu Wen at Lu Wanling. Mukhang may depekto sa utak ang anak nila. Gusto Montag akong lokohin? Akala mo ba 3 taong gulang ako? Iban, punta ka. Ano ito? Ano ang ginangyari? Kaya kung kontrolin ang mga hayop, kung hindi ka amin, parurusahan kita. Oo. Nag-isip lang ako ng masyado. Paano makokontrol ng isang bata ang mga hayop? Oo. Nag-isip lang ako ng masyado. Bakit ba ako sinisundan ng mga ibong ito? Ibalik mo ang ENA test ko. Punta.
Ano ba ito? Ito, ano ito? Yuan Bao. Yuan Bao, tumigil ka na, tumigil ka na. Alam ko na ang pagkakamali ko. Tumigil ka na, alam ko na talaga ngayon, kaya mo talaga. Kontrolin ang mga hayop. Tigil. Amy, aminin mo, ikaw ang gumawa ng pekeng ENA test. Oo. Aminin ko, ako ang gumawa ng peking ENA test. Tumulong talaga ako kay Gwen. Kaya pumunta ka agad sa bahay at sabihin ang totoo kay mama. Sige, pupunta na ako. Narinig mo na lahat, di ba? Peak ang DNA test. Ano naman kang peak? Sinungaling ka ang mga sinasabi mo. Walang maniniwala sa'yo, wala kang katwiran, sabi ko sa'yo. Si mama ang nag-utos sa akin na palayasin ka. Hindi pwede. Hindi gaganyan and I mama si Yuan Bao. Hindi ka gusto ni papa, ni mama, ni lola, ako ang gusto nila. Wala kang kwenta, hindi ka dapat nandito. Ano na naman ang ginagawa mo, Tak? Lola, palayasin mo na siya. Ayoko siya sa bahay natin. Ayoko siyang kumuha kay mama, sa ang mama ko. Lola, Maliit na yung duo, ang hirap ng pinagdaanan mo. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng nanay mo. Narinig mo ba? Ayaw ni yung duo sa'yo, umalis ka na. narinig mo na, wala kang kwenta kahit saan. Si Yuan Bao ang walang kwenta. Umalis ka na sa harap ko. Umalis ka na. Teka, hindi siya pwedeng umalis. Dr. Wang, bakit ka nandito? Boss Lu, pasensya na talaga, yung huli. Yang DNA test result, may mali. Ito ang tamang resulta. Sigurado ka? Sinisiguro ko sa aking propesyon, ito. 100% totu. Si Yuan Bao ang tunay kong anak. Congratulations! Boss Lu, huwag mong kalimutang tingnan ang pangalawang pahina. Hindi ko tunay na anak si Yunduo. Mama, si Yuan Bao ang anak mo, di ba? Si Yuan Bao ang tunay kong anak. Pasensya na sa'yo. Yuan Bao, Boss Lu, may gagawin pa ako. Ayaw muna ang mag-usap. Kasalanan ko ang lahat, nanay. Dahil dito, marami kang pinagdaanan. Hindi kasalanan mo, nanay. Kasalanan ng masamang tatay. Si Gwen ba ang tinutukoy mo? Oo, siya. Noong ipinanganak pa lang si Yuan Bao, pinalitan na niya agad si Yuan Bao. Kaya naman ang tagal ninyong hindi nakita ni Yuan Bao. Yuan Bao, paano mo nalaman ang mga bagay na ito? Narinig ni Yuan Bao. Mula mismo sa bibig niya. Kung si Gwen nga, bakit niya ito ginawa? Hindi kaya niloloko niya ako palagi. Yuan Bao, dito na ang tahanan mo mula ngayon. Manatili ka ng payapa. Walang sino man ang makapagpapalaya sa iyo. Hindi magiging pabigat si Yuan Bao sa inyo, nanay. Yuan Bao may sasabihin sa Yuan Bao kay I sang him. Nakakausap ni Yuan Bao ang mga hayop. Makakaipon si Yuan Bao ng maraming pera para alagaan si nanay. Mabuti. Ang galing-galing talaga ng Yuan Bao natin. Mukhang kailangan kong imbestigahan ng mabuti kung sino ang nasa likod ng pagpapalit kay Yuan Bao noon. Yuan Bao, ano ginagawa mo, Tak? Buong umaga ka na riyan. Mahirap magtrabaho ni nanay para kumita. Tutulungan ni Yuan Bao si nanay. Nila na yan. Si Yuan Bao na ang maghahanap buhay. 4 taong gulang ka pa lang. Paano mo matutulungan? Makakapag-live streaming si Yuan Bao para kumita. Mga kaibigan sa live stream. Ako si Yuan Bao, mahilig sa aso. Kung may tanong kayo tungkol sa mga aso, pwedeng magtanong kay Yuan Bao. Anong alam ng isang bata? Umuwi ka na lang at hanapin mo ang nanay mo. Toma. Maliban na lang kung naiintindihan mo ang sinasabi nila. Hindi kaya bagong modus na naman ito? Yuan Bao, yung aso kapag nazadan. Kapag lalaki, hindi pinapansin. Pero kapag
Magandang dalaga sa sampa. Madalas akong isama ng boyfriend ko para makipag-meet sa magagandang babae. Marami na ring wechat ng mga babae ang naad niya. Sabi NG Aso. Madalas ka raw isama ng boyfriend mo para makipag-meet sa magagandang babae. Ano? Totoo. Nag-add pa sila sa WeChat. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo ang cellphone ng boyfriend mo. Titingnan kaon ka. Ang bata, parang totoo ang sinasabi niya. Hindi kaya totoo. Baka naman talagang hired actor lang itong taong to. Kaibigan, kakatingin ka ulang. Nakita ko talaga sa phone ng boyfriend ko. Yang chat history niya sa kabit. Yuan Bao, ang aso ko laging nangangagat. Anong gagawin ko? Send demo. Yuan Bao, ang aso kao. Madalas pihikan sa pagkain. Paano to? Nanay mo, madalas bang nagpapakain ng snacks sa kanya? Paano mo nalaman? Alam and I Yuan Bao ang laha. Bili kang ticket. I send demo na mo. Ang galing talaga. Di kaya talagang kaya nitong bata. Maintindihan ang sinasabi ng mga hayop. Subukan ko rin. Yuan Bao, di kita papayagan na magyabang. Putang inang aso ka. Sa huli, papabilihin kita. Sa mga dog trader ng tatay ko. ITOI. Chocolate. De Huang. Kane Ka Na. Yuan Bao, ang aso ko nagiging possessive sa pagkain. Paano to? Ate, ilang beses mo siya pinapakain sa isang araw? Nabasa ka o online, para sa small dogs, 8 pieces lang and dog food per meal. Hindi naman nabubusog. Hindi naman namamatay sa gutom. Ang hirap maging aso. Subukan mo ngayon, lagyan mong maraming dog food ang bowl niya. Ang galing mo. Hindi na siya nagiging possessive sa pagkain. Ate, mamatay na sa gutom ang aso mo. Pag busagan eh. Di na magiging possessive sa pagkain. Salamat, Doktor. Naintindihan na namin. Kaya mong iligtas ang aso ng iba, pero di mo mailigtas ang sarili mo. Kaya mong iligtas ang aso ng iba, pero di mo mailigtas ang sarili mo. Mukhang first time itong pumunta dito. Manood ka sa livestream ni Yuan Bao. Mukhang oo. Nakakapagsalita ganyan. Talagang di niya alam kung gaano kagaling si Yuan Bao. Confirmed, ingit lang siya. Hata ni Yuan Bao. Kick niyo na yan, admin. MGA Tanga. Hintayin nayo, yang aso naya. Magkakaproblema talaga. Ikaw pala yan. Dahil binanggit ng fan na to ang aso ko. Ipapakita ko sa inyo. Ito ang aso ko, si Dahuang. Mukhang mata-disappoint young fan kanina. Maayos na maayos si Dahuang ngayon. Sakto, ituturo ko sa inyo ang tamang paraan. Paano kung nagiging agresibo ang aso sa pagkain? Ang unang hakbang ay pakainin muna ng husto ang aso. Tulad ni Dahuang na aso. Kailangang pakainin ng ganito karaming pagkain. Kain ka na, Dahuang. Huwag kang kumain. Ano yang ingi kinaina? Ako, si Yuan Bao. Ako si Chao Qiu. Nasa ilalim ng paa mo. Fake it kanaina. Ayaw mong pakainin si Dahuang? May tsokolate sa pagkain ni Dahuang. Ano? Chocolate? ITOI. Chocolate. Dahuang. Kain ka na. Ang tsokolaten yun, sana akin na. Pero kinuha ng isang batang babae at inilagay sa pagkain ni Dahuang. Mamamatay si Dahuang kung kakain yon. Sandali. Ang batang babae. Kaya BA siya. SI siya yung duo? Parang siya na. Huwag kumain SI Dahuang. Alam kong ikaw yan. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Matapang ka ang tsokolate sa pagkain ni Dahuang. Hindi ba't ikaw ang naglagay?
At kanina, ikaw ang pumipigil sa ulo ni Dahuang. Park Hyuman. Gusto mong patayin sa Dahuang. Sinasabi mo nga ako ang may kasalanan, may ebidensya ka ba? Kanina, sinabi sa akin ng mga butiki na kita nila na ikaw ang naglagay ng tsokolate sa pagkain ni Dahuang. May problema ka, BA? Ano pa yung MGA Bulari? Bakit hindi ka sumasagot? Kaya mong kontrolin ang mga hayop? Kaya na Yuan Bao yan. Ano NG pinakabayan ninyo? Ang sakit ng hawak mo. Sige, hindi kita agawan kay mama. Huwag mo na akong saktan. Naku, Xiaoyunduo, bakit ka umiyak? Ziabia, yung maliit na yun, zinaktan ka na naman? Yuan Bao, okay ka lang? Nasugatan ka ba? Mama. Okay lang si Yuan Bao Lola. Gusto lang tulungan ni Cleo yung duo si Yuan Bao. Napakainin si Dahuang. Pero akala ni Yuan Bao. Gusto kong saktan si Dahuang. Siguro may nagawa akong hindi ikinasaya ni Ete. Nagkakamali lang siya sa akin. Nagsisinungaling siya. Hindi pinag-initan ni Yuan Bao. Talagang. Siya ang naglagay ng tsokolate sa pagkain ni Dahuang. AKO. Hindi AKO. Kung hindi mo inilagay. NOITO? Xiaoyunduo, paano mo maaari pakainin ng tsokolate si Dahuang? Alam mo dahil kay Dahuang kaya nakabalik si Yuan Bao. Dahil sa kanyang tulong. Lola. Hindi ko alam na bawal ang tsokolate sa aso. Akala kayo lang. Masarap ang tsokolate. Gusto kong ibahagi kay Dahuang. Pero, sinabi mo mismo sa livestream na siguradong may mangyayaring masama kay Dahuang. Sinadya mo talaga. AKO. Nanay, gustong-gusto niyang saktan si Dahuang. Xiaoyunduo, paano ka naging ganito? Humingi ka ng tawad kay Yuan Bao. AKO. Tama na. Unang bises lang naman nating mag-alaga ng aso. Si Xiaoyunduo, hindi niya alam na bawal ang tsokolate sa aso. Normal lang yun. Pero, sinabi niya mismo sa livestream. Bakit ka nakikisali sa usapan ng matatanda? Wala namang nangyari sa aso. Bakit mo pa ipagpipilitan ang isang hayop? Para sirain ang relasyon mo at ni Xiaoyunduo, ang samahan ng ina at anak. Nanay, paano mo nasabi yan kay Yuan Bao? Ay cow. Sige, tapusin na natin to. Ipinagtatanggol mo. Ang batang pulubi na to. Ako na ang bahala kay Xiaoyunduo. Tara. Hindi, kung hindi siya nagtagumpay ngayon. Hahanap siya ng ibang paraan para mapatay si Dahuang. Ay cow. Huwag mo akong pilitin. Yuan Bao. Anak din ni nanay si Xiaoyunduo. Hindi pwedeng maging ulila siya dahil lang dito. Makinig ka, kalimutan na natin to. Nene. Hindi mo anak si Xiaoyunduo. Ano? Nanay, nagsinungaling si tatay. Xiaoyunduo ay anak ni tatay sa iba. Nagsisinungaling ka. Mahal na mahal ni tatay si nanay. Paano siya magsisinungaling? Lola, tunay na anak mo si Xiaoyunduo, di ba? Oo. Si Xiaoyunduo ay tunay na anak. Vanling. Narinig mo ba? Ito ay hindi alam kung saan nanggaling na maliit na kaibig-ibig. Siya ay nagsasalita ng paninirang puri. Ikaw rin ay nasyawala sa sarili. Itong tunay na anak ay hindi mo pinapansin. Ikaw ay mas pinipili itong maliit na kaibig-ibig na parang kayamanan. Nanay, si Yuan Bao ay hindi ganito kadalasan. Sige, kung hindi mo kayang tanggapin ang aking apo, Dadalhin ka una siya. para hindi na kami makasagabal sa inyo, sige na, alis na. Nanay. Ngunit walang salihim na silid na iyon. Nanay, kung hindi ka naniniwala, ipapakita ni Yuan Bao sa iyo ang ebidensya. Si Gwen, talagang tinalikuran niya ako. Nanay, huwag kang umiyak. Hindi siya karapat-dapat. Yuan Bao. Buti na lang at nandyan ka. Nene, narinig ko, siya ang pumalit sa akin at kay Xiaoyunduo. Ano ang sinasabi mo? Ang lalaking ito. Yuan Bao, ang hirap ng pinagdaanan mo sa mga taong ito. Okay lang nanay, masaya na ngayon si Yuan Bao. Huwag kang mag-alala, Yuan Bao. Ang sa iyo, ibabalik ko sa iyo, nanay. Sasamahan din ni Yuan Bao si nanay. Walang sinumang makakapagsamantala sa iyo.
CJ. Kung gayon, salamat sa proteksyon ni Xiao Yuan Bao, nanay. Sa loob ng maraming taon, siya ay nagpapanggap na mabuti sa labas. Mabuting asawa, mabuting ama. Kung sasabihin mo siya ay nagsisinungaling, walang maniniwala. Kung gayon, hayaan nating malaman ng lahat ang kanyang tunay na mukha. Alaynan. Sige, susundin ko ang lahat ng sasabihin ni Yuan Bao. Ang talino mo. Yuan Bao. Pumasok na sa basement ang masamang tatay mo. Tara, sabihin natin kay nanay. Nanay. Ano ang problema, anak? Nanay, pumasok na sa basement ang masamang tatay. CJ. Hoy, nag-host ako ng isang pagdiriwang ng cordyceps sa bahay. Sa tamang panahon, imbitahin mo ang lahat ng kamag-anak ni Gwen. Pati mga tauhan ng kumpanya, dumalo silang lahat. Babigyan ko si Gwen ng malaking sorpresa. Hello dear. Hello honey, tong mga cordyceps na to, salamat sa'yo. Nasaan ka na? Nasa bahay, ginawan kita ng victory party. Ano? Victory party? Tinipon ko mga tao sa kumpanya mo pati kamag-anak mo. Iniimbitahan lahat para masaksihan ng lahat. Ang malaking pangyayari sa'yo. Honey, alam mong hindi ko pinahahalagahan yung mga hungkag na papuri. Basta masaya kayo, okay na yun. Wala kang magagawa dito. At saka, pinakamahalaga pa rin ang mga bagay sa kumpanya, kasi Maganda ang resulta ng cordyceps at ginseng. Kanina, parang may naririnig akong tunog. narinig ko rin paang may sumigaw. Paano to? Hindi matanggal? Tumahimik ka, humanap ng paan. Ma, baka may magnanakaw sa loob? Andito na mga tito at titas, marami tayo, pasok na tayo tingnan. Papasok na kami. Paano to, tong basement, asawa ko lang gumagamit. Wala rin akong susi. Isang basement lang, ang sikreto-sikreto pa. Siyempre sikreto, dito kinokip ng gagong yon ang kabit. Niloloko naya SI mama, niloloko laha. Honey, anong nangyari? Honey, paano to, yung basement sa bahay? Parang may magnanakaw, wala akong susi. Honey, okay lang kung wala kang Zuzi. Delikado kasi, hintayin mo na lang ako umuwi. Gagong lalaki, akala mo wala akong paraan? Tingnan natin kung paano kayo palabasin. Honey, huwag kang mag-alala, okay lang ako, marami naman tayo. Makinig ka. Boss Gu, ang dami namin. Hindi tayo matatakot sa isang magnanakaw. Tama, Boss Gu, magtrabaho ka lang, tutulungan ka namin. Hulihin yung magnanakaw na yan, tumahimik kayo, yung basement namin. Paano papasok ang magnanakaw? At saka, nandito ako sa basement. Nag-eksperimento, sisirain yung eksperimento ko. Paano yun? Tama si Boss Gu. Dito SA Exclusive Village. Hindi ganoon kadaling pasukin ng magnanakaw. At saka, mahalaga ang mga nade-develop ni Boss Gu. Siguro, huwag na lang natin ituloy. Ma, huwag kang mag-alala, hindi papayag si Yuan Bao. Nakakahiya naman. Honey, anong ginagawa nyo? Honey, Mrs., pakinggan mo ako. Kami lang talaga sa loob. Nag-eksperimento. Sino ba matinong tao ang magsuot ng ganyan para mag-eksperimento? Ito, halatang naglalambingan, kaya pala ang susi. Ikaw lang ang may hawak. Akala ko pa naman si Gu ay mabuting lalaki. Hindi pala. Lahat ng lalaki par-pareho, kadiri, walang hiya. Gwen, nagdadala ka pa ng iba. Sa sarili nating bahay, hindi mo ba ako nire-respeto? Tatay, ayaw ko sa'yo. Yuan Bao, hindi talaga ako gumagawa ng masama. Ako, kasama ko lang itong tita. Sa loob nag-eksperimento. Di ba? Tama si Gu. Totoo ba? Hindi ako niloloko ni tatay? HMP. Ang daling lokohin ng bata. Siyempre Yuan Bao. Paano kita lolokohin? Halika yakapin kita. Magmura ka, kung nagkasala ka sa amin ni nanay, tamaan ka ng kidlat. Ikaf. Ang sama mo. Gwen, takot ka bang magmura? Hindi naman. Magsusumpa ako kung nagkasala ako sa'yo at kay Yuan Bao. Tamaan ako ng kidlat, mamatay ng masama.
Gu, huwag kang magbitiw ng sumpa, baka matupad. Meron bang kama? Panginoon, nagbibiro lang ako. Huwag mo sanang seryosohin. Okay lang, misunderstanding lang, tingnan niyo. Hindi naman ako tinamaan ng kidlat, ibig sabihin hindi ako nagsisinungaling. Hindi talaga nagsisinungaling si tatay. Nanay, dapat tayong maniwala kay tatay. Tama si Yuan Bao. Mahal, ang tapang mong sumpa, naniniwala ako sa'yo. Walang kalokohan. Lu, naniniwala ka sa kasinungalingan? Ang daling lokohin na mag-ina. Mises, alam kong mahal montag ako. Mga puta, pag nakuha ni Wen ang buong grupo. Ako na ang tunay na Mrs. Gao. Tatay, sino siya? Fake it nasa basement natin? Siya ay. Ay, Ah, alam na ni Yuan Bao, ang gandang suot niya. Tagalinis BA natin? Iikaf. oo, tagalinis, tagalinis. Ang hirap ng trabaho ng tagalinis. Tingnan mo ang pawis na ito. Hindi mahirap, tingnan mo ang suot niya, hindi maayos. Paano pwedeng tagalinis? Tama na kayo, naniniwala ang asawa ko sa akin. Huwag na kayong manggulo dito, okay? Mahal, naniniwala ako sa iyo, hindi mo ako ipagkakanulo. Naniniwala din si Yuan Bao sa tatay. Ikaf, kayo. Matigas ang ulo. Ginong Lu, Ikaf, ang tangga montag. Mahal. Alam kong mahal mo talaga ako. Yuan Bao, mahal ka rin en tatay. Tatay, bukas pagpasok mo sa trabaho, ipaliwanag mo sa mga tiyo at tiya. Para maniwala sila sa iyo. Hindi ako pupunta. Hindi mo ba nakita kanina? Paano nila ako pinagtitinginan? Ano ba yun? Mahal, kung pupunta ka, ipapangako ko sa iyo bawat buwan. Bibigyan kita ng 5 milyon. Talaga? Siyempre totoo, alam kong nasaktan ka. Pero sa buong kumpanya, ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Sige mahal, huwag kang mag-alala, magtatrabaho ako ng maayos. Nanay, talaga bang mahuhuli nila? Siyempre, akala ni Gwen. Naniloloko niya tayo, akala niya bawat buwan. Nakukuha niya ang 5 milyon at noon sinaktan ko. Ang kabit niya, ngayon. Alam and I Yuan Bao, nayan biblay sila. Ng maraming bagay. Napaglubog na sila sa utang. Gagawin kong walang-wala si Gwen. Naniniwala si Yuan Bao sa nanay. Wow. Kuya Wen, ang hirap pumili, ang ganda ng lahat. Kung gusto mo, bilhin mo na lahat. Talaga? Sige po Ginoo, ito na po ang ipapackage para sa asawa ninyo. May taste ka. Mahal, ito, gusto ko lahat. Siege, ipas wie Montag. Naku, ito ang isang taong benta ko. Sandali lang po, ay Pep Akaja na po. Tingnan mo sila, ikaw naman, ang bagal mo bumili ng bag. Na-overdraft na ang card. Overdraft lang pala ang pambili. Kung hindi kaya, huwag na, nagpapanggap pa. Ano biyayang ginugod ko muntag, azo kabia? Ang asawa ko, bawat buwan. Pero 5 milyon yan. Oy, 5 milyon? Eh di araw-araw ako makakapaglabas. Ng 10 milyon. Ikaf, hintayin Montag, papadala ka unang gayon. NG pera. Dilat ang mga mata mong aso para makita mo. Siege, hihintayin kita. Vanling, nasa mall ikeon gayon. Padalhan mo ako ng pera. Yehey, dumating na talaga. Binabaan ako ng tawag. Sir, tingnan en, yope. Anong minamadali mo? Hindi ako katulad mong pobre. Hindi ko ba kayang bilhin tong mga to? Hihi. Ang talino talaga ni Yuan Bao. Lumayo ka. Galit na yan. Tumigil ka. Walang umusli ako. Patay ka sa akin. Wanling, sinagot mo rin ang tawag ko. Padalhan mo ako ng pera, bilis. Aga, Yung ipinangako mo sa akin, 5 milyon. 5 milyon? Gwen, gising ka ba? Luanling, anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba sinabi na kung magtatrabaho ako ng maayos, bawat buwan, ay bibigyan mo ako ng 5 milyon? May nananaginip pa sa tanghali. Gwen, narinig mo yan? Kahit si Yuan Bao nagsabi, nananaginip ka pa rin. Hindi ka pagising. Luwanling, niloloko Montag ako. Alam mo ba na naubos ko na ang pera ko? Maraming credit card na na-overdraft. Talaga? Eh di congratulations sa'yo. Congratulations sa'yo, wala ka ng pera, bangkarot ka na. Kung ganun, sana swertehin ka at hindi ka bugbugin ng mga pinagkakautangan mo.
Vanling. Ano ang ginangyari? Tumawag si Awen kanina, sabi niya. Marami siyang utang. Ngayon, hindi na siya makontak sa phone. Lola, na-overdraft ni Daddy ang napakaraming credit card. Wala na siyang pera ngayon. Ano? Piano siya naging ganong kapabaya? Paano ka naging asawa? Bakit hindi mo alam? Nakontrolin ang asawa mo? Hindi kasalanan ni Mama, anak mo ang gumastos. Wala kang karapatang magsalita. At huwag kang sumigaw kay Yuan Bao. Si Gwen, matanda na siya. Mas may isip pa ang bata kaysa sa kanya. Hindi ako papayag. Kailangan mong bayaran ang utang ni Awen. Huwag mo siyang hayaang habulin ng mga nagpapautang. Wala na akong pera, nanay. Paano naman naging wala ang pera sa malaking kumpanyang ito? Alam ka una. Ayaw mo lang iligtas ang asawa mo. Nanay, asawa ko si Gwen. Kapag may nangyari sa kanya, paano siya pabayaan? Pero sa totoo lang, wala na talaga pera sa bahay nito. Wala na talaga. Nasaan ang pera? Alam mo naman, noong nakaraan, bumili si Gwen ng napakagandang cordyceps. Doon napunta ang lahat ng pera. Totu Lola, mahal na mahal na Yuan Bao ang tarinaya. Paano niya hindi ililigtas? Nanay, may paraan ako para maligtas si Gwen. Pero hindi ko alam kung handa ka ba. Anong paran? Kahit ano, basta maligtas siya. Lola, alam na Yuan Bao ang gagawin. Pwede nating ibenta ang malaking bahay. Para may balik natin si tatay. Tama, nanay. Tingnan mo. Naiintindihan pa nga ni Yuan Bao. Ibenta ang bahay. Ito. Ay hindi simpleng bagay. Lola, alin ang mas importante, ang bahay o si tatay? Siyempre si tatay ang mas importante. Pero, Nanay, hindi na pwede maghintay. Sabi nila, ang mga nagpapautang ay napakalupi. Pwede kang putulan ng kamay o paa. Madalas nangyayari yan. Ano? Naku. Hindi ene pwedeng makinte. ibenta na ang bahay. Ha? Nanay, kunin mo na ang titulo ng bahay. Tatawagan ko na ang mga tao. Sige, kukunin ka una. Sir, ang mga gamit ninyo, Kuya Wen. Mula ngayon, ang bahay ay kay Yuan Bao at nanay na. Tama si Yuan Bao, pero kailangan natin maibenta ang bahay bago umuwi si Gwen. Ibenta na ang bahay. Attorney Zhang, dumating ka na agad. Dito sa bahay namin kasama ang kontrata. Tama. Ako ang bibili ng bahay. Ang presyo. Ilagay mo ang pinakamababa, 2 milyon. Huwag kang mag-alala, ibibenta niya yan. Ang galing ni nanay. Yuan Bao, talagang swerte ko sa iyo. Wala na bang ibang paraan? Siyempre wala, ito ay para iligtas si Gwen. Ang huling pag-asa. Si Awen ba ang bumalik? Yuan Bao, Baksanemo. Ikaw si Yuan Bao, DGBA? Kumusta, tiyong abogado? Ang talino ni Yuan Bao. Abogado Zhang. Kumusta, Boss Lu? Tita, pinadala ako para bilhin ang bahay. Narinig kong nagmamadali kang ibenta. Kailangan ng pera agad. Sisiguraduhin kong mabilis ang pag-transfer. Ano? Ang presyong ito, masyadong mababa. Walang iba. Mas mabilis kami, DGBA? Abogado Zhang, nang bilhin ko ang bahay na ito. Umabot ng higit sa 10 milyon, 2 milyon lang. Hindi pwede. Lola, namimiss ko si Papa, ibenta mo na ang bahay. Para makawi si Papa. 2 milyon lang? Parang presyo ng gulay. 2 milyon ay malaking halaga. Sakto pa sa urgent mong pangangailangan, di ba? Kung ayaw mong ibenta, pa akong nag-aksaya ng oras. Tito, huwag kang umalis, ayokong may mangyari kay Papa. Ma, tingnan mo ang sitwasyon, pera pa rin ang iniisip mo. Ito ay pambayad sa paggamot ni Awen. Ito. Ibenta. Ibebenta ko ang bahay. Tama yan, ang pera ay hindi mas mahalaga kaysa tao.
Si. Lola, i-transfer ko na ang pera. Mabuti, maliligtas ang anak ko. Lu Wanling. Avin, okay ka lang ba? Lu Wanling, alam Montag PA. Gaano ako nahiya sa mall? Bakit hindi mo dinalhan ng pera? Bakit ko dadalhan ng pera ang isang kabi? Ikaf. Alam Montag na pala. Tangang tao, alam mong nanay ang lahat. Mabuti ka Luanling, ginatasan mo ako. Napakasama mo. Ang nanay ko ay hindi masama, ikaw ang gumagawa ng masama. Salot, simula nang dumating ka, puro problema. Lumayas ka. Gwen, ikaw ang dapat umalis. Ngayon, ito ang bahay ko. Ito. Ano ang ibig mong sabihin? Tingnan mo ng maayos kontrata ng pagbili ng bahay. Ito ang bahay ni nanay. Ito, paano ito nangyari? Masamang babae. Ikaw pala ang may pakana nito. Ito. Avin. Pasensya na sa'yo, anak. Nanay, paano mo naman naibenta ang bahay? Sila, sinabi niyang marami kang utang. Wala na kaming pera para bayaran. Sabi ng mga naghahabol ng utang, kukunin nila ang buhay mo. Wala akong magawa kundi ipagbili ang bahay na ito. Nanay, magkano mo ibinenta? 2 milyon? Ano? 2 milyon? Hindi. Imposible. Ang bahay na ito, noon ay nagastusan ko ng higit 10 milyon. Paano ninyo nakuha sa 2 milyon lang? Gwen, pirmado na ng nanay mo at may thumb mark. Kahit sirain mo ang kontrata, wala itong saysay. Ngayon, kayong dalawa, lumayas kayo sa bahay ko. Labas, labas. Panloloko ito. Panloloko. Tatawag ako ng pulis. Hello, 110? May manloloko dito. Lu Wanling. Darating na ang pulis. Tapos ka na. Presidente Lu, ang ebidensya na pinalitan ni Gwen ang bata. Naipon ka una. Ang nurse noon, handa ring tumestiko. Sa loob ng 1 oras, andito na kami. Ganun? Sige, hintayin namin. Gago. Malaking problema mo na. Sino ang tumawag ng pulis? Kasama pulis, ako ang tumawag. Sabi Montag may manloloko dito? Ano ang nangyari? Tama. Zia ito. Hindi lang niya ako pinatangang may utang, kundi nilinlang pa niya ang nanay ko para ibenta ang bahay ng mura. Anong kasalanan ang nagawa ko? Ganito ang naging manugang ko. Pati ako at ang anak ko. Pinapaalis niya. Talagang napakasama ng babae. Paano nagkaroon ng ganitong masamang manugang? Maganda nga, pero hindi naman marunong kumilos ng tama. Kasama pulis, mga kapitbahay, sana po ay tulungan ninyo kami. Engi nanay ka o. Signing calling. Ikaw ang unang nanloko sa nanay. Dahil lahat sa iyo, Luanling. Nababalief ka. Nagdala ka ng anak sa labas. Kahit sariling anak na babae, ayaw mo na. Ngayon, ako at ang nanay ko, pati kami paalisin. Kaya pala, naalala ko, hindi ganito itsura ng batang babae sa kanila. Gusto nilang palitan ang tunay na anak para sa anak sa labas. Sino ba talaga ang tunay na anak, alam mo sa sarili mo? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, pulis. Dali, arestuhin niyo siya. Ma'am, pakisamahan kami. Bumalik para sa investigasyon. May ebidensya ako, si Gwen ang nagsisinungaling, pulis. Nalaman ko, noon pa, si Gwen ang nag-utos. Napalitan ang anak ni Lou, may video evidence. Gwen, hanggang ngayon, may sasabihin ka pa ba? Katarant aduhan. Imposible. Sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Paano natin malalaman kung sino ang tunay? Assistant, ipakita mo yung video. Malalaman na ang katotohanan. Masama. Dito mismo pinalitan si Yuan Bao. Ano ba itong mapapang nito? Isang basurang video. Gusto mo akong siraan? Noon pa, ikaw ang nagbigay sa akin ng malaking pera. Para palitan ang bata, demonyo ka, pati sarili mo. Anak, pinalitan mo. Hindi kita kilala. Ah, alam ko na. Lu Wanling. Ito ang hinanap mo para siraan ako. Di ba? Paalang makapasok ang batang ito. Hindi ako bastos, anak ako ni Mama. Hindi ako nagsisinungaling. Tingnan mo, ito ang record ng pera. Nandito ang pangalan mo, ito ba ang tunay na ama? Pinapalitan pa ang sariling anak. Paano nangyari ito? Gwen, sa mga taong ito. Alam mo na inaabuso ang tunay mong anak. Pero wala kang ginawa, hindi ka tunay na lalaki. Ito ba ay tao? Tunay na anak? Sasabihin ko sa iyo, tunay siyang anak mo. Pero hindi siya anak ko. Ano ibig sabihin? Lu Wanling, akala mo takya. Matalino ka. Sasabihin ko sa iyo, siya ay isang anak na hindi alam kung sino ang tunay na ama.
Yuan Bao, huwag kang matakot, nandito si Mama. Hindi ako natatakot, anak ako ni Mama. Tama si Yuan Bao. Ikaw ang mamahalin ni Mama habang buhay. Gwen, linawin mo ang sinasabi mo. Noong taong iyon, lumabas tayo ng gabi. Hindi nagtagal at nabuntis ka. Hindi mo ba talaga naisip na ang lalaking nakasama mo sa kama noong araw, ako ba? Sa totoo lang, noong araw na iyon, nilagyan kita ng gamot. Sa sarili kong kamay, inilipat kita sa ibang kwarto. Ano ang sinasabi mo? Noong araw na iyon, Awen. Ito. Saan ito? Vanling. Lasing ka, ito ay hotel, magpahinga ka ng maayos. Ako. Ang init ko. Umiiral na ang gamot. Anong mataas at malamig na babaeng presidente, ngayon? Vavazakin kita. Ang init. Handa na ang tao, halika na. Ganito pala. Lalaki. Nang dumating ako, nakakandado na ang pinto. Sino ba ang lalaking nakasama mo noong gabing iyon? Sisiguraduhin kong pananagutan ka. Gwen. Akala mo ba sa ganito mo ako mabibigo? Panaginip lang. Kung tama ang alala ko, wala ka namang pera. Marami kang utang, di ba? Maghintay ka sa parusa mo. Gago, huwag mo nang saktan pa si Mama. Lu Vanling. Huwag mong kalimutan, ang pinakamahalaga sa kumpanya ngayon. Ako ang bumili ng cordyceps. Kung wala ako, wawasak kayong lahat. Ikaw ang mawawasak, tutulungan ko si Mama na makahanap ng pinakamagandang cordyceps. Narinig mo ba, Gwen? Ngayon, dalhin mo ang nanay mo. Umalis kayo sa bahay ko. Bastos. Lalaki. Nakakahiya kayo dito. Umalis na kayo. Luanling, huwag kang magsisisi. Hintayin kitang lumuhod sa akin. Anak. Hintayin Montag ako. Sisi. Lisenzi, gustong bumawi. Pumunta ka agad sa akin. Ano yan? Zuempre para harapin yung mag-ina. Luanling, gagawin kong. Malagim ang buhay ninyong mag-ina. Dahuwang, dahan-dahan ka. Hindi na makahabol si Yuan Bao. Hindi, kung dahan-dahan, hindi na mahahabol ang tatay mo. Nahanap ninyo ang tatay ko? Naamoy ko ang tatay mo, malapit lang dito. Nalaman na namin ang tatay mo ay ang presidente ng Sugroup, si Susil. Sabi nila, hindi siya mahilig sa babae at napakalaming. Para kilalanin kanya, kailangan nating pag-isipan ng mabuti. Yuan Bao. Tari. Yuan Bao, bata. Baka nagkakamali ka, hindi ito tatay mo. Hindi pa nag-asawa ang aming boss na si Su. Hindi nagkakamali si Yuan Bao, tatay ko siya. Bata. Kung sabi mo ako ang tatay mo, sino naman ang nanay mo? Ang nanay ko ay ang presidente ng group. Si Luanling. Pananagutan kita. Baka yung babae noong gabi. Titiyakin kong malalaman ang katotohanan. Ipapadala muna kita sa paralan, okay? Oo. Alamin niyo ang totoo nito. Mga bata, lumabas na ang resulta ng pagsusulit.
Ang top isa sa klase ay si Yuan Bao. Isang probinsya na lang siya, walang alam. Paano siya naging top isa? Hindi tulad ni Su Xiaoqian. Pinag-aralan siya palagi ng magulang niya, dapat siya ang top isa. Dapat kay Xiaoqian yan. Nagdaya ka may tutor AKO. Na pinakamagaling, hindi ko nga nasagutan lahat. Paano ka naging top isa? Nagsisinungaling ka. Hindi, Xiaoyun Duo. Hindi BA kapatid mo sa Yuan Bao? Hindi ko siya kapatid, anak siyang nanay ko. Sa ibang lalaki, isang anak sa labas. Anak sa labas pala, kaya pala kung ano ang nanay. Siya rin ang anak, pareho kayong nanay mo. Pareho kayong kabit. Huwag mong sasabihin yan sa nanay ko. Yuan Bao, bakit mo itinulak ang kaklase mo? Xiaoqian. Ayos ka lang? Su, lumabas na ang ENA test report. Si Yuan Bao ang anak mo. Nasa Hongsing Kindergarten Sian Gayon. Ihandang kotse, pupunta tayo sa Hongsing Kindergarten. Si. Ayos ka lang? Tira, si Yuan Bao ang nagtulak kay Su Xiaoqian. SI Su Xiaoqian. Ang unang nagsabi na kabit ang nanay ko, wala naman akong kasalanan. Hindi lang anak sa labas, mandaraya ka pa. Taon-taon akong nagbabayad ng matrikula, tapos ganitong bata. Ang kasama ng anak ko sa paralan, nanay ni Xiaoqian, huwag muna kayong mag-alala. Bibigyan ko kayo ng kasyasyang sagot. Yuan Bao. Humingi ka ng tawad kay Su Xiaoqian. Hindi natin sila kaya. Wala naman akong kasalanan, bakit ako hihingi ng tawad? Talagang anak sa labas, katulad ng nanay mo, walang modo. Ang nanay ko ay presidente ng Gu Corporation. Luanling, huwag ninyong sasabihin yan sa kanya. Ikaf pala si Luwanling. Anak sa labas ng babaeng iyon. Kung walang oras ang nanay mo, para turuan ka, ako na lang ang bahala sa iyo. Halika. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Xiaoqian. Bilisan mo. Humihingi ng tawad, bilisan mo. Su, nasa kindergarten na ito ang iyong anak. Humihingi ng tawad. Bilisan mo. Wala naman akong kasalanan, bakit ako hihingi ng tawad? Sino ang may lakas ng loob na galawin ang anak ko? Papa. Ikaf pala si Luwanling. Lalaking taksil, ang paningin mo luwanling. Ang pangit, isang walang kwentang lalaki lang ang napili mo. Huwag mong sasabihin yan sa tatay ko. Isa ka pang walang kwenta. Ay ko. Nanay ni Xiaoqian. Huwag ganyan. Ano ba? Mga taong hamak talaga. Ano ba? Sabihin ko sa iyo, ang asawa ko ay pinsan ng presidente ng Su Corporation. Marami kaming pera. Su Corporation, iyon ba ang pinakamayaman na Su? Tama, alam mo na ang kapangyarihan namin. Ngayon, Humihingi ka ng tawad, Yuan Bao. Tatay ni Yuan Bao, humingi na lang tayo ng tawad. Ang Su Corporation, hindi natin ito kaya. Mga ordinaryong tao lang tayo. Wala namang kasalanan si Yuan Bao. Hindi nagsasorry as Yuan Bao. Tama, hindi sa lakas ng boses ang katwiran. Ganyang magulang na nananakot, siguradong hindi magtatagal. Sa Supervision. anong sabi mo tak? Ulitin mo tak nga, walang kwenta. Husban ko pa ang sinasabi mo. Sa'yo, magsusorry ka ngayon. Kayat I or MO. Naglalaro lang naman ang mga bata. Bayan na natin ito ngayon. Bakit ka nananapok? Mga pobreng katulad mo. Serte mong gana sinapok kita. Pananagutan mo sa batas ang ginagawa mo. Ay, pananagutan? Pera ba ang gusto mo? Marami ako na yan. Heto, pambayad sa pangdoktor nyo. Alam mo ba ang ginagawa mo? Ano? I or MO? Tisin amo. Gusto mo bang malaman kung sino ako? Ngayon alam mo na kung sino ako. Anong presidente? Sa panahon ngayon, kahit nagbibenta ng insurance na papakilalang manager, presidente pa, Huwag mo akong takutin. huwag mong takutin ang mga bata. Umalis ka duan, Lumi. Huwag mo akong hawakan. Itong damit ko. Bagong Biling Limited Edition. Pag nadumihan, hindi nyo mababayaran. Tatay, parang may sakit po itong tao. Huwag kang matakot.
Pumunta ka sa Hongsing International Kindergarten. Anong pakukunwari? Akala Montag Presidente ka talaga? Tatawagan ko na ang husband ko. Pagdating niya, malalagot kayo. Hello, honey. Naapi ako sa kindergarten. Dali mo dito. Sino ang nang-api sa asawa ko? Pupunta na ako. Secretary Chen. Ano po ang gusto ni President? Sino ka? Malayong pinsan po ni President Su. Alam ka una. Nasa Hongsing Kindergarten po si President. Pinapapunta ako agad. Sakto, pupunta rin ako sa Hongsing Kindergarten. Hayaan mo na akong pumunta. Ito. Secretary Chen, tiwala lang po sa akin. Ito. Siege. Darating na husband ka o, malalagot kayo. Sino ang nang-api sa asawa ko? Honey, dumating ka na. Silang lahat, tu. Ang nang-api sa akin at kay Xiaoqian. Lumingon ka. Tingnan ko kung sino ka. Ang nanghamon sa asawa't anak ko. Sigurado ka. Alam mo takpi akong sino ako? Ako ang presidente ng Sugru. Pinsan ka o yun. Ganyan ka ba magpakilala sa labas? Mahal, sampalin mo sila para sa amin. Yu Tari, ito sa Yuan Bao. Lagi niya akong kinokontra. Lagi. Anong lagi? Kanina lang, nagpapakilala siyang presidente. Nakakatawa talaga. Mahal, magsalita ka naman. Umalis ka na. Sulakyang, bakit Montag ako sinasaktan? Dapat mong pagalitan ang dalawang ordinaryong ito. Pagalitan ako. Hindi ako maglalakas loob. Mahal, Simula ngayon, tanggal ka na sa subgroup. Su, pakinggan mo muna ako. Pakiusa. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. tanggal. Walang utang na loob. Gusto mo ba akong patayin? Siya ang presidente ng Sugroup, si Su Silv. Itong bata na ito. Yuan Bao, syempre anak ko. Ito ang Tari and Yuan Bao. Su, patawarin Montag na kami. Kami ang may kasalanan. Yuan Bao, alis na tayo. Hoy, Su, pag-usapan natin na maayos. Ikaw talaga ang tatay ni Yuan Bao? Maraming taon na ang nakalipas, hindi ko alam ang tungkol sa'yo. Pwede mo bang patawarin ang tatay mo? Sige. Yuan Bao, huwag kang mag-alala sa hinaharap. Aalagaan ko kayo ng nanay mo, pero pwede bang huwag muna sabihin kay nanay? Tatay, babalikan mo ba si nanay? Chichilangan kita, Tari. Nabalikan si nanay. Ito ang pinakabagong proyekto ng View Group. Cordyceps na may anti-cancer effect, presyo sa merkado. 2,000 piso. Lu, hindi mo ba alam ang hirap ng buhay? Sino bang may cancer ang maglalabas ng 2,000 para sa Cordyceps? Ang huli ko talaga. Lu, hindi ako marunong sa paggawa ng gamot, pero may inimbitahan kami. Isang eksperto sa paggawa ng gamot, si Professor Chen. Kilalang eksperto sa paggawa ng gamot sa Dacia. Walang peking gamot ang makakalusot sa kanyang mga mata. Hindi ko inakala na sa aking buhay ay makakakita pa ako ng ganitong kayamanan. Maaari bang maging epektibo ang Cordyceps? Ito. Sino ang may akda na sinaunang recipe ng Cordyceps na ito? Pakiusap, sabihin mo sa akin. Magluluhod ako sa iyo. Professor Chen, mangyaring ipaliwanag mo. Ano talaga ang nangyayari? Ang Cordyceps na ito. Ay nagmula sa snow plateaus na may taas na 1,000 metro. At hindi lamang iyon. Ang pamamaraan ng paggawa nito ay isang sinaunang recipe na nawala sa loob ng 1,000 taon. Maaari ko lamang itong masilayan sa mga sinaunang aklat. Ngayon, isusugal ko ang aking buhay na ang gastos sa paggawa nito ay mas mataas kaysa sa presyo ng pagbibenta. Ang gamot na ito Ay tunay na nakakatulong sa mga pasyente ng kanser. Ginoong Lu, napakabuti mo. Sobrang papuri mo, Professor Chen. Sa totoo lang, ito ay resipe na minana ko sa aking mga ninuno. matagal kitang pinaghandaan, hindi ko hahayaang madali mo itong makuha. Lu Wanling. Kapag nahayag ang paghalo ng peke at tunay na Cordyceps, magiging bahagi ito ng iyong buhay. Na hindi mo maalis na dungis, Lu Wanling. Tingnan natin kung hanggang kailan ka masaya. Lu Wanling, naghihintay ako na lumuhod ka sa akin.
Nanay, ano ang ginagawa mo? Si Yuan Bao ba ang nagalit sa iyo? Bakit ka umiyak? Wala, nagkakamali si Yuan Bao. Hindi umiiyak ang nanay. Tama sa Yuan Bao, umiyak ka talaga, nanay. Nanay, bakit ka umiyak? Dahil namimiss ko ang lolo't lola mo. Bakit hindi tayo pumunta sa bahay nila? Nagalit sila sa nanay, hindi ko sinunod ang payo nila. Pinilit kong pakasalan ang lalaking iyon. Galit sila sa nanay, hindi nila ako patatawarin. Hindi totoo yan. Hoy Yuan Bao, ano ang balak mo? Nanay, dalhin mo ako sa bahayng lolo't lola. Mayroon sa Yuan Bao. Para patawarin kanila. Ito. Sige na. Sino yan? Lola, ako po. Sinong munting anghel ito? Ang cute-cute. Ma, Sino, Jan? Wanling. Bumalik ka. Hindi ka nanggaraw babalik. Umalis ka. Wala akong anak na tulad mo. Papa, ako. Lolo, kasalanan ni Yuan Bao ang lahat. Patawarin nayo si Mama, okay lang? Lolo, alam ni Mama ang kanyang pagkakamali, miss na miss niya kayo. Ikaw si Yuan Bao, di iba? Ang bait mo naman, halika, yakapin ka ni Lolo. Tara, umuwi na tayo. Pasok ka na. Balita ko, ang group ay naglabas ng bagong cordyceps. Ito ba'y lihim na reseta ng iyong lolo sa iyo? Natatakot si Lolo na maghirap ako bago ako umalis. Binigay niya sa akin ang luma at mahalagang reseta. Sa mga nakaraang taon, sinikap kong pag-aralan ito hanggang sa ngayong taon. Nagawa ko na para makatulong sa mga may cancer. Mabuti iyan, ang pamilya Lu ay hindi naghahangad ng kayamanan. Basta't malinis ang konsensya. Papa, alam ko. Halika, kumain ka ng prutas. Salamat Lola, Lola King Karen. Ang bait montag talaga. Ang bata, katulad mo noong bata ka, ang kite. Lolo, kung hindi ka kakain. Malbos laha and I Yuan Bao. Akain na ako. Mga kapamilya sa Livestream. 3 taon nang may kanser ang anak ko, noong nakaraang araw. Nang kinain niya ang cordyceps ng group, nagsuka siya ng dugo. Ngayon, koma na siya, parang halaman. Sabi ng doktor, kung hindi siya magigising ngayon, malalagay sa peligro ang buhay niya. Ito ay isang malaking scam. Tingnan niyo ang kalagayan ng anak ko. Si Luanling, isa siyang malaking sinungaling. Nakikiusap ako, tulungan niyo kaming mag-ina, pakiusap. Magaling ang pag-arte mo. Ang hirap magpanggap na patay. Boss Gu, ginawa na namin ang iniutos mo. Pinaratangan namin siya, kailan mo babayaran? Kailan babalik ang apo ko at manugang ko? Huwag kang mag-alala, ligtas na babalik ang manugang at apo mo. Ang susunod na eksena, galingan niyo. Halika tingnan nyo, mga kapamilya. Si Luanling ay isang malaking sinungaling. Mga kapamilya, huwag kayong maniwala sa kanya. Papa, hindi ganyan, maniwala ka sa akin. Paano ako maniniwala sa iyo? Mama, okay ka lang? Tatay, bakit hindi mo muna alamin ang totoo? Bakit mo siya sinaktan? Umalis ka, wala akong anak na katulad mo. Ang pamilya Lu ay ilang henerasyon na nagpapagamot para lang makatulong sa mga may sakit at para sa kapakanan ng lahat. Hindi ko inakala na ganito ka kasakim sa pera. Nakakahiya ka sa mga ninuno nating mga Lu. Lumabas ka. Tatay, hindi ganito, wala akong ginawa. Ayokong makinig sa'yo, umalis ka. Tatay, Ayaw mong umalis? Ako nang alis. Huvak. tatay,
Galit na galit ang tatay mo ngayon, alam mo naman ang ugali niya. Hindi siya makikinig ngayon, baka pwedeng umuwi ka muna. Kapag kumalma na siya, ako na ang kakausap sa kanya para sa'yo. Nanay, hindi ko gagawin ang hindi ko naman ginawa. Kaya kung papakinggan tayo ni Lolo. Talaga? Hoy, dahan-dahan. Yuan Bao. Kung hindi mo mahila, huwag mo nang pilitin. Bata ka pa matuto ng pangingisda. Maaga pa matuto ng pangingisda. Lolo, pwede mo bang pakinggan ang paliwanag ni nanay? Umuwi ka na. Yuan Bao. Walang pen dito. Hindi ko kagat ang isda. Lolo, taya tayo, kapag nanalo ako, pakinggan mo ang paliwanag ni nanay. Pui BA? Anong taya? Taya sa pangingisda na walang pain si Yuan Bao. Makakahuli ng isda. Lolo, hindi ka ba matatakot tumaya? Anong matatakot? Matanda na ako. Hindi pa ako nakakita na nakakahuli ng isda ng walang pain. Yuan Bao, kaya mo ba talaga? Nanay, maniwala ka sa akin. Maliit na bata. Yuan Bao. Tingnan natin kung paano ka makakahuli ng isda. Munting isda, pwede mo bang tulungan si Yuan Bao? At ang kanyang nanay? Alam na namin, tutulungan namin kayo. Ang bata. Lolo, tingnan mo. Wala naman. Yuan Bao, alam NG Lolo. Gusto mong tulungan ang nanay mo. Pero hindi maganda ang pagmamalaki ng bata. Zumama ka na sa Lolo. Tara. Hindi ba't ikaw ang nagpilit na makipagpustahan sa bata? Lolo, hindi nagsinungaling si Yuan Bao. Ang batang ito. Tingnan ninyo. Ito, wala namang pain. Bakit may nahuhuling isda pa rin? Natalo ka, Lolo. Ngayon, pwede mo nang pakinggan ang paliwanag ni Mama? Natalo ka. Si. Nasa baba na tayo ng Gu Corporation. Ngayon na, dapat bigyan tayo ng paliwanag ng Gu Corporation. Hoy, Boss Gu, sumunod na kami sa utos mo. Nasa harap na kami ng Gu Corporation. Maganda. Lu Wanling. Malapit na mabangkarote ang Gu Corporation. Tingnan ko kung paano ka makakabangon ngayon. Tatay, nanay, may problema talaga dito. Babalik na ako sa kumpanya para alamin ang totoo. Naniniwala ako SIO. Tatay, hindi kita ipapahiya, lalo na ang pangalan ng pamilya Lu. Anak, pagkatapos ng lahat. Dalhin mo si Yuan Bao at madalas na bumisita. Miss na miss ka na namin ni Mama. Lolo, sa susunod. Madalas din kaming dadalaw. Sige, sumama ka na sa mama mo at bumalik sa kumpanya. Tara, sakay na. Sakay na. Umupo ng maayos. Palm. Palam, Lolo at Lola. Aalis na ako. Ibalik ang paliwanag sa amin. Ibalik ang paliwanag sa amin. Dati, malusog ang anak ko. Dahil kinain ang produkto ng Gu Corporation. Ito ang kotse ni Boss Lu. Bilisan Montag. Boss Lu, ano ang masasabi Montag? Tungkol sa kumakalat sa internet ngayon. Ang balitang ito. Maghihintay ako hanggang maliwanag ang lahat bago magbigay ng pahayag. Putang ina mo, dapat kang mamatay. 1 linggo nang walang malay ang anak ko. Putang ina mo, dapat kang mamatay. Gwen, ikaw ang may gawa nito. Ano ang sinasabi ni Boss Lu? Ayak Montag peng aminin gayon? Kayo ba ang nagbibenta ng cordyceps? Ikaw, Ang cordyceps ninyo ang dahilan kung bakit nawala ng malay ang mga tao. Ano ang gagawin Montag? Ang cordyceps ng kumpanya nila ay nakakamatay. Ano ang sasabihin? Patuhin siya hanggang mamatay. Patayin ang babaeng ito. Batuhin mo siya. Batuhin.
patayin siya. Batuhin siya. Batuhin. Patayin siya. Patayin ang babaeng ito. Nagbenta ka ng peke. Patayin siya. Huwag ninyong batuhin ang nanay ko. Yuan Bao, huwag kang tumingin. Tayo na. Pinatay mo ang anak ko. Bakit ka, Alice? Una, dalhin mo si Yuan Bao. Bilisan mo. Nanay, Bilisan mo. Pinatay mo ang anak ko. Hindi ka pwedeng umalis. Lahat ito dahil sa kumpanya ninyo. Nakakamatay ang mga caterpillar fungus na ito. Bayaran mo ang buhay ng anak ko. Batuhin siya. Batuhin. Batuhin siya. Batuhin. Batuhin hanggang mamatay. Batuhin siya. Batuhin. Babaeng walang hiya. May pumasak. Yung ginawa nating pagpapalit ng mga caterpillar fungus. Hindi kaya mabuo. Hindi. Isang bata lang yan. Anong magagawa niya? Tatay, Yuan Bao, gusto kong makita ang mga caterpillar fungus. Narito sila. Ang mga caterpillar fungus na ito, hindi totoo. Ito ano ito? Wow. Wow. Bakit mo kami tinawag? May problema ba? May problema sa mga caterpillar fungus dito. Alam niyo ba kung ano ang nangyari? Dahil ang mga caterpillar fungus dito ay nahawahan. Hindi magandang caterpillar fungus. Anong nangyari kay Yuan Bao? Tatay, ang mga caterpillar fungus dito nahawahan. Paano nangyari yun? Ang mga caterpillar fungus dito, mismong nanay mo ang nagbabantay. Paano nagkaganoon? Yuan Bao, mamamatay na tayo. Kayat PKO may buhay pa rin kayo. Ilaligtas kayo and Yuan Bao. Ang totoong caterpillar fungus, nasa basurahan. Ang mga masasamang tao ang naglagay sa amin dito. Tatay, ang totoong caterpillar fungus nasa basurahan. Paano nangyari yun? Meron talaga. Pero may peke at totoo, paano natin malalaman? Kaya and Yuan Bao. Sirain mo siya ng todo. Maniwala kayo sa akin, sa Gu Corporation. Hindi ako magbebenta ng peking gamot o peking cordyceps. Sa inyong lahat, mamaya ay maglalabas ang kumpanya ko. Ng detalyadong test report ng cordyceps, huwag kayong mag-alala. Hindi pwede. Anak ko nakahiga dito walang malay. Tutu. Sabihin mong tutu, edi itutu. Kailangan mong ipakita sa eksperto para ma-verify. Ilabas mo yung cordyceps mo para ma-check ng eksperto. Hindi pwede hanggat hindi pa naimbestigahan ng maayos. Tako kano? Tingnan niyo mga kababayan. Ganito ang Gu Corporation. Nanluloko SM gata. Sabi mabait, pero pera na madaya ang kinikita. Eka, pakinggan niyo muna ako. Gwen, ano na namang gagawin mo? Zeno, tu? Ako si Exazawa ni Lu Wanling. Kaya kami naghiwalay. Dahil si Lu Wanling ayaw maikinig. Gusto niyang magbenta ng peking cordyceps sa inyo. Pero ako, nanatiling tapat, hindi kumita ng kahit piso sa madaya. Lu Wanling hanggang gayon. Nagsisisi ka na ba? Wala akong kasalanan. Sinungaling ka. Talaga? E di ipakita mo yung cordyceps sa lahat. Uunga, ilabas mo tag para makita namin. Ako. Ayos. Gusto mong patunayan na malinis ka, diba? Bakit tako ka? Ilabas mo tag. Sige. Yuan Bao, bakit ka nandito? Dalhin mo siya palayo. Lu Wanling, anak Montag. Pinapakita mo na yung cordyceps. Bakit takot ka? Ilabas Montag na. Ibigay Montag na. Ibigay mo. Ibigay Montag na. Sinong nagsabing takot kami? Lu Wanling, tapos ka na. Tingnan niyo mga kababayan, ito ang Lu Corporation. Peking cordyceps na sumira sa anak ko. Gu Corporation, pumatay ng tao. Sinira ang anak ko, hustisya para sa akin. Iloko ang pawis at dugo ng mga tao. Walang kataungan. Walang kataungan. Wala talaga. Pamamatay ng tao, ang mahal pa. Ibagsak ang kumpanya. Hindi ganito, pakinggan niyo muna ako. May malaking pagkakamali dito. Pagkakamali? Anong pagkakamali? Sabihin Montag. O baka naman. Takot kang magsalita. Ang cordyceps na ginawa ng kumpanya ni Mama ang pinakamaganda. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan nyo.
Kulay ginto, hugis dragon, ito ay 1,000 taong gulang na caterpillar fungus. Ano nangyari? Parang hindi pika ang caterpillar fungus na ito. Anong ibig mong sabihin? Ang caterpillar fungus na 1,000 taong gulang lang ang may ganitong kulay. Ang caterpillar fungus na ito ay hindi lang dekalidad, kundi pinakamaganda sa lahat. 1 gramo ay katumbas ng ginto, bihira at mahirap makuha. Hindi ko inaasahang meron ang Gu family. At ang dami pa. Imposible. Talagang imposible. Nga, alam kong pinalitan ko na yon. Ah, kayo pala ang may pakana. Kayo ang nagpalit ng caterpillar fungus ng Gu family. Tapos kayo pa ang nakakusa sa amin. Hindi ako. Zia yon. Siya ang nag-utos sa akin. Zia. Tang asterisk mo. Kasalanan Montag lahat. Tu. Ikaw ang nag-utos sa akin. Tama na. Ang ginawa ninyo ngayon, babayaran niyo sa batas. Bitawan mo ako. Siya ang may pakana. Kasalanan Montag lahat. Tu. Hindi ako. Lu Wanling. Kahit may paliwanag mo, kung hindi mo ako pakiusapan, mawawala pa rin ang gugru. Ikaw, Anon gayon? Sa huli, hindi ka pa rin mananalo sa akin. Lu Wanling, natatako ka na ba? Kung pakiusapan mo ako ngayon, baka bigyan pa kita ng pag-asa. talagang walang hiya ka. Salbahi. Kahit ano pa ang tingin mo sa akin, ang mahalaga, kung hindi mo ako pakiusapan ngayon, wala nang gugru bukas. Ano ang pipiliin mo? Gusto kong makita. Luwanling kaya ko. Hindi ko kailangan ang pera mo. Lu Wanling, kailangan mo ngayon ng pondo. At meron ako ng eksaktong halaga. Kung pakiusapan mo ako ngayon, baka maibigay ko pa sa iyo. Impossible. At halaga? Bukas, ang balita ng pagkabangkarote ng gugru ay kakalat sa buong Dacia. Sino nagsabing babangkarote ang gugru? Lolo. Tatay, Sino nagsabing walang pera ang anak ko? Tatay. Huwag mo akong tatahing tatay. Hindi ako tatay mo. Ginong Lu. Mabuti nalaman mo. Ang anak ko ay anak ng pinakamayaman. Ang pamilya namin ay hindi naubusan ng pera. Kailan kayo nagkasundo? Gago, nagkasundo na ang nanay at lolo mo. Nabigo ang mga balak mong masama. Hoy, Secretary Wang, magpadala ka agad ng 30 milyon. Sa proyekto ng Gugru, sabihin mo rin sa lahat. Ang Gugru ay tinatag ng anak kong si Lu Jianjun. Kung sino man ang maghasik ng gulo sa Gugru, ay kalaban ko si Lu Jianjun. May sasabihin ka PABA? Tay, hindi, Mang Lu, nagkakamali po ako. Patawarin MOAKO. Ikaw pala ang nagpahamak sa anak ko. Pika ang Cordyceps, hindi ako. Ako, naglakas loob kang apihin ang pamilya namin. Gustong mamatay? Zampalin ninyo. Mali ako. Siya at ang apo kong babae ay hindi dapat nagdurusa. Mali ako. Xiao Yuanbao, samahan mo ang lolo mo sa loob. Shiga na? Hoy, anak, huwag mong saktan ang anak ko. Lolo, dalhin kita ni Yuan Bao para makakita ng mga hayop. Sige, tara na. Huwag niyo kaming saktan. Zia yon. Gago ka. Ibalik mo ang apo ko. Ibalik mo ang manugang ko. Lu Wanling, hindi kita patatawarin. tay, huwag kang mag-alala, aalagaan ko si Yuan Bao. Xiao Yuanbao, namimiss Montag ang lolo Montag? Puntahan mo na siya. Mabuting lolo. Si. Alis na. Alvi, uwi ka na rin. Huwag kang mag-alala, darating na ang driver. Wanling, teka, may sasabihin ako sa'yo. Ano nang sasabihin mo? Tay, kaya mo yan, sabihin mo na. Sa totoo lang, hinihintay kita. Mahal na mahal kita. Tay, nahihiya ka ba? Yuan Bao, ano nang tawag mo sa kanya kanina? Wanling, alam ko, anak ko siya. Alam mo na pala. Wanling, pakakasalan mo ba ako? Nanay, mabait si tatay, tinulungan pa niya tayong palayasin ang masasama.
Pag-isipan mo muna ng mabuti. Sige, hihintayin ko ang sagot mo. Yuan Bao, dapat na tayong umuwi. Sige. Lu Wanling, hindi kita patatawarin. Ano? Pupuntahan ko na. Gwen, ikaw ang kumidnap sa akin. Lu Wanling, alam mo ba na lahat ng ito ay dahil sa iyo? Ang tagal kong nagplano. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon, wala rin. Sabihin Montag. Pwede ba akong hindi magalit? Ano ang gusto mong gawin? Gusto kong makita kung magugustuhan pa ni Susilb ang mukha mo kapag gasgas na ito. Hahayaan Montag PA? Huwag kang maglakas loob. Kapag hinawakan mo ako, papatayin kita. Nagbabanta ka sa akin? Hindi Montag PA alam. Kung ano ang kalagayan mo yun? Ano ang ginagawa mo? Bata pa siya. Ano naman kung bata? Hindi naman anak ko. Tumigil ka. Ano ang gusto mo? Ibibigay ko lahat sa iyo. Totoo, lahat ng meron ako, bahay, kotse, pera. Ano man ang gusto mo, ibibigay ko. Yuan Bao lang ang gusto ko. Nanay. Si. Ikaf lang ang tanga. Pera lang ang gusto ko. Kapag may pera na, anong anak ang wala? Ano? Nakidnap si Wanling? Bilisan mo. Wanling, Hawakan Montag. Halika. Pirmahan Montag. Lahat ng ari-arian mo ay akin na. Pirmahan Montag. Nanay, huwag mong pirma. Yuan Bao. Yuan Bao. Ikaf? Alvin, Wanling, ililigtas ko kayo. Suzy LV. Akala Montag bayani ka? Sasabihin ko sa iyo. Hindi ka makakalabas dito ngayon. Hindi ako alis. Sasamahan ko sila. Ang sweet ninyong mag-asawa. Sige, pagbibigyan kita. Huwag kang magmalaki dahil gwapo ka at pugi ang katawan. Natatakot ako sa iyo? Kahit na. Diyos ang dumating, hindi ako matatakot. Bitawan mo sila kung hindi. Ano? Akala mo takot ako sa iyo? mag-ingat ka. Ingat, Tari. Yuan Bao. Yuan Bao. Isara ninyo ang inyong engapibig. Mamaya na kita awayin. Leon? Paano may leon dito? Huwag kang lalapit. Ano ang nangyayari? Ayos na, naayos na. Bakit siya nahimatay? Siya. Tumawag ako ng pulis, puno na ng pulis sa labas. Baka natakot lang. Pero kanina, parang may narinig akong leon. Mali ang pandinig mo, nasa lungsod tayo, hindi sa zoo. Saan manggagaling ang leon? Yuan Bao, Yuan Bao. Yuan Bao, gising na, dumating na si Papa. Uwi na tayong magkasama. Sage, uwi na sina Yuan Bao kasama sina Mama at Papa. Tara na.
Ako at kayo. Magkakasama tayong mamatay. Sa buhay na ito, masaya si Yuan Bao. Wala nang mangyayari. Alvi, salamat. Yuan Bao, halika rito. Yuan Bao, alis na tayo. Sige, Mama, Papa, dumating na si Yuan Bao.